Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. On March 3, 1917, Januaria Constantino Keller, better known by her stage name Carmen Rosales, was born in Pangasinan. She was a noted Filipina actress and World War II guerrilla fighter. Her screen name was adapted from her hometown of Barrio Carmen in the town of Rosales in Pangasinan Province. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Sinubukan ng half-Swede at half-Filipina actress ang kanyang swerte sa pag-awit sa radyo noong 1930s, na humahantong sa isang mahaba, mabunggang karera sa industriya ng entertainment that spanned the decades immediately before, during, and after World War II. Ikinasal na siya kay Ramon Navales, ang kanyang unang asawa, isa ring radio personality na magkaroon ng unang deal si Carmen na lumabas sa isang pelikula. Ang pelikulang iyon ay ang 1938 na mahiwagang binibini ang Carrie na ginagawa ng Diwata Pictures. Nagbago ang mga bagay para kay Carmen nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang asawang si Ramon ay pinatay ng mga pwersa ng Hapon noong unang bahagi ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Because of this, Carmen decided to join the underground guerrilla movement and actually participate in armed encounters with the enemies. Carmen was the most bankable star of Sampaguita Pictures. Noong 1949, siya ang naging pinakamataas na bayad na bida sa pelikula when LBN Pictures offered her an unprecedented sum of 45,000 pesos para muling makipagtambal kay Rogelio de la Rosa sa Kampanang Ginto. Sinundan ni Camilla pagkatapos ay Sipag at Yaman kasama si Jose Padilla Jr. at Batalyon 13 kasama si Jaime de la Rosa. Among her unforgettable roles included the spurned lover of Rogelio de la Rosa in Maalaala Mo Kaya noong 1954 and a club singer in Ang Tangi Kong Pag-ibig. Ang kanyang karanasan noong digmaan ay naging isa sa mga inspirasyon sa likod ng 1946 na pelikulang Guerrillera, kung saan gumanap siya bilang isang babaeng mandirigmang gerilya. Makalipas ang 3 taon, nakakuha rin siya ng isang bida sa Batalyong 13, isa pang pelikulang World War II inspired at ang unang pelikulang Pilipino na may buong kulay. Natanggap ni Carmen ang kanyang unang FAMAS Award noong 1954 for her role in Inspiración opposite Van de Leon. Siya ay ginawaran din noong 1960 para sa paglalaro ng isang mahigpit na matrona sa Estela Mondragon. Siya ay muling ikinasal kay Jose Peping Puyat mula sa mayayamang Puyat clan. Ang huling pagpakita niya sa publiko ay sa eye-to-eye ni Inday Badiday. Nagritero si Carmen noong kalagitnaan ng dekada 1960 na nag-iwan ng isang pamana na hindi mapapantayan ng sinumang artista mula sa kanyang henerasyon. Namatay siya noong 1991 dahil sa kidney failure sa edad na 74. Thank you very much for watching. And according to Pope Francis, human dignity is the same for all human beings. When I trample on the dignity of another,
I am trampling on my own.